Maayong buntag kaninyong tanan. Ano yun nasubita kini ang inyong tuang programa sa TV Apollo.Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International Sir RGC no. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuo nga Katolika. Nanantay gamay nga linawon mga sir ug mga ma'am kay dili mangmangyod tawag ining dugay nga kagahapon pa nagsaulo kita sa fiesta sa mahal nga Jesus nga Nazareno atong the Black Nazarene nya dahang kay mga di katoliko nga tawag naghimo og mga reactions, naghimo og mga postings against niining maong gitawag og pagtulunan, and at the same time niining maong fiesta ha, and at the same time ginaakusahan kita mga sir mga ma'am nga nag-idolatry kita unsa man dining idolatry. Daghang kay mga dili katoliko nga nagalitok ini himo ni ining maong gitawag og pulunga against sa atuang gitawag mga katoliko kuno kitalo kuno mga katoliko nagahimo daw tanian ng maong gitawag og butanga. Pero before pa nako i-explain before pa nako tagaan og gamay nga explanation mga sir, hinumduman nato nga usa sa mga sugo sa napulo ka sugo nga ayo pagbutang-butang sa imong isig katao. So kung moingon kita nga ayaw pagbutang-butang, nagpasabot ka na nga kita kung magbutang-butang magudta ka ng mga butang ba nga nihimo kag istorya, nihimo kag pamulo nga imuhang giakusahan ang usa ka tawo, usa ka pundok nga wala nila kanabuhata. So ang question na ba kitay prueba nga sila nagbutang-butang? Yes. Kada pagsulti nila nga naghimo ta or nakakomitag idolatry or idolatria sa paghihimo to sa proposisyon sa mga ribulto, sa pagbato na to sa mga ribulto og tawag ining uban pa. So ang question unsa di ay kining gitawag og idolatria. So mas pinakamaayo mga sir mga ma'am ato aning gitawag og illustrate kay para mas dali rang masabtan nato nga mga tawag ini nga mga Katoliko kung unsa ning gitawag og idolatria. So yun ato sang ikwan ato tong kamera. Okay? So yun. So idolatria. Asa naman to ako ang kuan? Okay, tira. Idolatria. Idolatria. Okay. So kining maong gitawag pulong nagikan ni sa duha ka pulong nga idol and gitawag og latria. So kung tag idol, bot pasabot ana false gods. Okay, mga gitawag og Dios-Dios. Kung mga tag latria, bot pasabot ni ana adoration. So kung magahimo ta niini, nakakumitaan na, nakasupak taan ng Exodus chapter 20 verse 3 to gitawag og 5 nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Nganong man kay nagsimba naman ta or atong giilisan ang tinuod nga Dios sa gitawag og false gods. So mo na ang meaning anang word nga idolatry. Usa man na pagpag-ila gawas nga giilisan nato according to Prophet Isaiah chapter 44 verse 17, ang ingon ni Propeta Isaias, moila sila, muluhod sila, magatubang sila niini, ug moingon sila nga luwas sa ako kay ikaw mao ang akong Dios. So ang object of worship, ang direct object of worship kining gitawag og false gods nga ilang gituuhan nga mo ning gitawag og mga images. Okay. Kasi mga pagano manggod mga sir mga ma'am, ang ilahang tawag anang pagsimba nagkadirekta dito sa gitawag og butang. Wala nakadirekta sa supreme being or sa gitawag og entity or being nga supernatural or supreme nga wala din ito makita, di na to matupngan ang iyahang gitawag og gahom, etc. So karon, so mo na ang gitawag idolatria. So kung makahimo ta, makasimba ta og false gods, ato ang gitawag og giador, idolatria ang ato ang gitawag og sala. Buti pasabot ni ini ang direct object or ang absolute worship punting dinhi sa gitawag og false gods. Muna ato ang tan-awon ning giingon sa gitawag og ni Propeta Isaias. Ako asa ning i-erase mga sir, masensya na mo kaayo. Di man kaayo mo kuan ang ako ang tawag ining eraser. Mas nindot magud ni nga ato ang tawag anang i-illustrate ba. Kung baga para at least dali na masabtan sa mga amigo nato nga mga di Katoliko. At the same time kita mga Katoliko pod mas dali natong masayra nga ato ang gitawag og pagtuo. So, mo ginabuhat sa mga pagan. So dinhi pagan versus
Christians. Christian worship. Okay. Okay. Pag Christian worship, refer na sa Romano Katoliko. Kaya kanang mga di Katoliko, sa tinuod lang, strictly speaking, they are not Christians. Kano man, kaya man sila magtuo sa tawag ining iglesia ng gitukod na Ginoong Jesucristo. Wa man sila magtuo sa doktrina na gitudlo sa tuang Ginoong Jesucristo. Nagtukod man sila ilahang kaugalingon, nya at the same time, instead of mutuo sila kang Kristo, simbahan ni Kristo, dito hinuon sila, nagtuo sa ilahang gitawag og mga founders. So, kung Christians, refer na sa Romano Katoliko, kaya ang Romano Katoliko mo ning iglesia ang gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. So karon sa mga pagano, magsimba sila na sila gitawag og false gods. Ug kanang false gods nila mao nang ilahang tawag anang mga thing nga mao nang images nila. Mga imahen. So pag magsimba ang tawag ining usa ka pagano, direkta na didto sa thing. O nya ilahan ng gituuhan, ilahan ang faith nila, kana nga thing mo na ang ilahang God. And at the same time, ang ilang object of worship mao na ang gitawag thing. Kay God man na, so ilahan ng gi-adore. So ang direct object sa ilang worship, kining thing, kining image, dili ang supreme being nga beyond ni anang maong gitawag og image. Ang mga Romano Katoliko, ang mga Kristiyano manggod, na ay God, ang Diyos, God, Supreme Being, nigamit siya og tawag ining thing to represent, magpasabot niya na nagrepresent sa iyahang gitawag og holiness og sa iyahang gitawag og existence. Mao ni ang Katoliko, for example, magampo siya dito sa gitawag sa Diyos. Ang iyang giampuan, ang maong gitawag og Diyos. Gigamit lang ning maong gitawag og thing nga nagatubang sa nagampo, dili thing ang giampuan, dili thing ang gisimba, kung dili ang responsableng girepresentahan ni ining maong thing nga mao ang gitawag og Dios. So mo to kung ginasulti always pag thing gani ang katubang, gitawag siya og relative worship. Kung direkta sa tawag anang person, mo na siyang gitawag og absolute worship. Kaya ang absolute worship, di na pwede ibutang sa thing. Kaya kung ibutang na sa thing, pariha pa sa mga pagano. Pero simbang Katolika, dili man ningon ana. Ang absolute worship, refer na dito sa being nga mao ang Diyos. Refer na dito sa mga saints, kung veneration, absolute na veneration, refer na sa mga saints nga naay kalambigitan po sa Diyos. Kaya ang Diyos man, ang source sa gitawag og pagkasantos. So, ang worship, nga ginahimo sa mga Katoliko, dili direkta sa thing, nga naman kay ang thing wa man ta nagtuo nga nanigahom. Ang thing wa man ta magtuo nga tawag ining naanigahom or siya ang Dios, wa man ta magtuo na ang atong gituhan kining gitawag og Dios. So kung magatubang ta sa larawan, magposisyon ta sa larawan, dili larawan ang atong gisimba, kung dili gihatagan na to og dakong pagtahod ning maong larawan na tungod kay naa siya connection sa gitawag og Dios. So mao na gitawag og relative veneration, kung Dios, for example, kini, imayan sa itong Ginoong Jesucristo, ang atong pagtagad ini, relative adoration. Nga naman, tungod kay, nag-represent man kini sa larawan, o nag-represent man kini sa persona, nga si Ginoong Jesucristo, nga tinuod nga Dios, o tinuod nga tao. Kini, ang atong ginahatag ini, nga tawag ining pagsimba, relative special veneration. Nga naman, kay kini nga image, nag-represent ni sa mahal nga Birheng Maria. Ang absolute kanang direkta gyud kung mag-ampo ta sa samtang mag-ampo ta, dili direkta ang prayer sa image, kundi direkta sa person nga girepresentahan ni ining maong gitawag og image. Ano ba to sa mahal nga Birhen, pumuntag Santa Maria, igampo mo kami. Ngano man kay nga atong prayer wa nagadirekta sa object, sa thing, kundi nagadirekta dito sa kang Santa Maria, sa atong mahal nga Birheng Maria, nga diin mo ay girepresentahan ni ining maong image. Di man ta moingon nga mahal imahin sa mahal nga Birheng Maria, igampo mo kami. No, kapag man ta nga thing lang ni. Pero naani kaimportansya, ano man tungod kay ang girepresentahan ni ini mauman ang persona sa mahal nga Birhen. Same pod sa Ginoong Jesucristo. Kung mayon ta nga Ginoo kaloy kami, Ginoo tawag ining Lord have mercy on us. So Lord have mercy on us, but pasabot refer sa person. Kung mayon ta nga image of our Lord, have mercy on us. Dili na mao.
At nahulog nga pareha tag pagano kung ang atong object of worship direkta sa image. No. Ang atong object of worship ang person, pero nag-atubang ta ng image, gigamit ito ng image, isip na ay connection or isip naga-represent kung baga na ay relation sa person nga din girepresentahan ni ining maong gitawag og image. So ang mga Katoliko, kita mga Katoliko, wala ta mag-Diyos-Diyos nga naman kay ang atong object of worship, ang direct object nato ang Diyos man, dili man ang butang. Gigamit lang ang butang sa pagpadayag sa presensya sa Diyos, sa presensya sa iyahang gitawag og gahom. Unlike sa mga pagano, nagsimba sila direct sa object, direct sa thing, nga naman kay daghang mo sila gituang Diyos o kana nga mga Diyos, mga false gods kana. So mo na hinungdan nga dili pwede nga moingon sila nga ang gitawag og mga Katoliko nagdiyos-diyos nga naman tungod sa hinungdan nga ang gitawag og mga Katoliko klaro man ang gisimba ang tinuod nga Dios. Isip adorasyon, naghatag po tagtawag ining special veneration sa mahal nga birhen, naghatag po tag veneration dito sa gitawag og mga santos. Og dili na sala nga idolatria kay veneration na gani no. Dili gani no latria. So mo na distinction ba nato mga Katoliko kabaluta asa dapat dinhi nga magsimba ta para sa Dios, asa dapat dinhi nga magsimba ta or magvenerate ta para sa gitawag og mga santos. So unta nasabtan mga sir mga ma'am nga to ang hamubo nga presentation. Ug unta mas masabtan pa na nato, mas madala pa na nato ug ma-explain pud nato, mapasabot na nato sa tong mga igsoong mga Katoliko nga nalibog mahitungod sa ato ang gitawag pagtuo. Kanang mga di Katoliko bisan kung sa pagpasabot na natin, gid nakasabot nga naman sirado ng pangutok. Anong sirado man ang pangutok tungod sa hinungdan instead of mutuo sila sa kamatuoran dito sila hinuon nito sa ilahang mga pastoy nga or chismis sa ilahang gitawag og mga pastoy. So, iyon. Kana mga sir ug mga ma'am. So before ko mag-end the break ulit kadali. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, the TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay, so yun mga sir, mga ma'am, ayaw mo kalimutan always ninyo i-click kung natin mga videos nga i-post, i-click ninyo always mga sir kay pinaagyan na daghan kay mga information sa makatunan and makatabang pod sa atong pagpangalagad, sa ato ang pagmahal, sa ato ang gitawag pagtuo, especially sa atong pagpanalipod. Sa ngalan si Bugper, Stevie Apolia Puntrugum, Panguluhan, Gipangunahan sa Lay Catholic, Apologist International, Sir R.J. Seno, Timpering Manimit Kinyog Bingon, Ecclesiam Servire, and Freedom Katolikam Defenderi. Maayong buntag yung tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey!